Kaganda talaga ng kotse ng mga tropa ko. Pa! Pa, sige naman pagbigyan mo na ako doon sa hiningi ko sa yung kotse. 5 million lang naman yun. Kayang-kaya mo yun ibigay sa akin. Yung mga kaibigan ko, ang gaganda ng kotse nila. Tapos ako nagtsatsaga sa mumurahin at luma. 5 million? Baka hindi mo alam kung magkano ang 5 million, iho. Hindi madaling kitain yun. Lalo na sa panahon ngayon. Pero pa, sa mga gaya mong meron na nun, kayang-kaya mo ibigay sa akin yun. I-advance mo na lang yung birthday gift mo sa akin. Pasensya ka na, Jared. Kailangan ko nang umalis. Hinihintay na ako sa opisina. Hoy, ano ba? Ang kubad-kubad mo naman kumilos. Bilisan mo na Lilinisin mo pa yung sira-sira at luma akong kotse dun sa labas. Pakibilisan lang at may lakad kami ngayon ng mga tropa ko. Opo, sir. Unahin ko na lang po muna linisin yung kotse niyo. Dapat lang. Bilis! Jared! Ano na naman yan? Bakit mainitan naman ang ulo mo? Wala pa. Bad trip lang ako. Napakaliit na bagay yung hinihiling ko sa'yo. Di mo ko mapagbigyan. Jared! Alam mong hindi madali ang hinihingi mo sa akin. Hindi basta na lamang umusbong ang yaman natin. Dugo at pawis ang ipinuhunan ko para marating natin ang ganitong buhay, anak. Paswerte ka nga at nabubuhay ka sa karangyaan. At halos lahat ng nais mo, nakukuha mo. Dahil sa klase ng estado ng buhay na meron tayo ngayon. Oo pa. Pero meron lang kayong kaisa-isang hindi maibigay sa akin. At alam nyo kung ano yun. Tagal naman nung kape. Sir, ito na po kape niyo. Ba't ba ang tagal mo? Anong klaseng katangahan naman ba yan, Sharina? Ha? Kasimple-simple ng trabaho, hindi mo magawa ng tama. Linisin mo yan, ha? Jared! Huwag kang ganyan magsalita kay Sharina. Kung wala siya sa bahay na ito, hindi mananatili ang kaayusan at kalinisan ng bahay. Gumalang ka sa kanya kahit kasambahay lang natin siya. Eh pa, napakatanga naman eh. Alam niyang hindi ko pa nahahawakan yung tasa ng kape, binitawan niya agad. Stop it, Jared. Siguro nga kailangan ko nang ibigay ang hinihingi mo para magtino ka. Talaga po pa? Oo. Pero sa isang kondisyon, Jared. Sige pa, papayag ako. Kahit anong kondisyon pa yan. Kapalit ng kotseng hinihingi ko. Pero teka, anong kondisyon ba yan pa? Sasamahan mo dito sa bahay si Sharina sa loob ng 1 buwan. At hindi ka makakalabas ng bahay hanggat hindi ko sinasabi. Siya ang magiging tagapag-utos ng mga dapat mong gawin. At ikaw ang dapat gumawa. Kapag natapos mo ang 1 buwan, saka mo makukuha ang kotseng inaasam-asam mo sa akin. Seryoso ka ba dyan? Wala na po bang iba? Kahit ano, wag lang po yan. Take it or leave it, Jared. Kung ayaw mo ng kondisyon ko, aalis ka sa bahay na ito at mamumuhay ka ng normal sa labas. Sige po pa. Payag na ako sa kondisyon. Alang-alang sa pinakagusto kong kotse. Nakapag-intay nga ako ng ilang taon eh. Yung pa 30 days lang. Mabuti kung gano'n. Magsimula ka na bukas. Sharina, ikaw na ang bahala kay Jared. Turuan mo siya ng gawaing bahay. Magmap ng sahig at maglinis ng garahe.
maglinis ng CR, ng buong kabahayan. Maging ng kotse ko, siya ang maglilinis. At ng iba pang gawain dito sa bahay. Sharina, ang hirap pala talaga ng ginagawa ng mga kasambahay, no? Paano niyo ba ito kinakaya sa araw-araw? May tumor sa utak yung anak kong bunso. 5 taon pa lang siya at kailangan siyang operahan. At alam mo na, mahal ang gastusan sa operasyon. Kaya kahit mahirap, kinakaya ko. At alam kong kakayanin ko para sa anak ko. Ganun po ba? Nasaan po siya ngayon? Sino po nag-aalaga sa kanya pag nandito po kayo? Buti po pala tuwing gabi na uwi kayo sa inyo. Iniiwan ko siya sa pinsan ko. Nakalapit lang ng bahay namin. Tapos, kinukuha ko siya tuwing gabi pagka uwi ko galing dito. Congratulations, Jared. Natapos mo ang challenge na pinagagawa ko sa iyo. At ayon kay Sharina, maayos ka daw magtrabaho. Dahil dyan, i-deposit ko na sa account mo ang para sa kotse mo. Hindi na pa. Ha? Anong ibig mong sabihin, Jared? Bakit bigla yatang nagbago ang isip mo? Papa, sa buong buhay ko, hindi ko alam kung nakagawa na ba ako ng tama. Pero itong gagawin ko, sana sapat na para makita ng Diyos yung katiting na tama dito. Gusto ko sana, Papa, yung pambibili ng kotse, ipantulong na lang natin sa anak ni Sharina para maoperahan na yung anak niyang may tumor sa utak. Natuto ka na nga ng leksyon, anak. Nagmamalaki kita bilang anak ko. Ngayon nauunawaan ko na. Hindi lang pala sa pera nagiging tunay at ganap na masayang tao. Hindi din natin mahanap ang tuwa sa puso. Kung nakikita natin na may tao na patuloy na nagsasakripisyo, hindi pala talaga makukumpleto ang pagkatao ng isang tao. Kung hindi tayo makukontento sa kung anong meron tayo.